Pinamunuan ni Vladimir Zelensky ang Ukraine ng mahigit 4 na taon ng malawakang digmaan. Pero ngayon, nagbukas ng mga tanong sa kinabukasang pampolitika ang kontrobersya na desisyon ni Zelensky na tanggalin si kalihim ng depensa Mikhailo Fedorov, isang batang reformistang kilala sa pagpapalawak ng paggamit ng drone at teknolohiyang militar ng Ukraine. Nagbonggaan si Fedorov at hepe ng hukbo Alexander Syrsky dahil inakusahan ni Fedorov ang pamunuan ng militar ng pagsalungat sa pagbabago. Sa una, tila pumabor si Zelensky kay Syrsky. Inalis si Fedorov na nagdulot ng protesta sa Kiev at iba pang lungsod sa Ukraine. Ngunit habang lumalaki ang galit ng publiko, nagbago ng isip si Zelensky. Tinanggal din niya si Syrsky at pinalitan ng General Mikhailo Drapati, malapit na kaugnay ng reforma ni Fedorov. Pwedeng sabihin ng taga-suporta na pinakinggan ni Zelensky ang publiko at itinama ang pagkakamali niya. Ayon sa mga kritiko, siya ang nagdulot ng hindi kailangang crisis. Pinahina ang tiwala sa kanyang paghusga at posibleng naging kalabang pampolitika si Fedorov sa hinaharap. Maaring walang eleksyon agad, pero kapag bumalik na ang mga Ukrainian sa pagboto, maalala nila paano hinarap ng presidente nila ang sandaling ito. Kaya, babalikan ba si Zelensky ng pagkakamaling pampulitikang ito? Sige, simulan na natin ang ating debate ngayon sa ating 30 segundong mabilisang round, mabilisang tanungan. Ang una nating tanong ay, malalampasan ba ni Zelensky ang malaking pagkakamaling pampulitika? Dapat pa siyang manatili sa posisyon? O panahon na ba para siya ay magbitiw na? Tandaan, bawat panauhin ay may 30 segundo sagutin ang unang tanong. Pagkatapos, bubuksan natin ang panel para sa mas mahahabang sagot. Simulan na natin. Gino, miyembro ng parlamento. Oleksi, ikaw ang mauuna. 30 segundo. Magandang gabi. At sa tingin ko, malalampasan ito ni Zelensky pero napakasimple ng dahilan kung bakit niya ito malalampasan. Walang eleksyon sa Ukraine at iyan ang dahilan kung bakit malalampasan ito ni Zelensky. Pero kapag dumating na ang eleksyon, kapag natapos na ang labanan, sigurado akong matatalo si Zelensky sa anumang eleksyon. Mas mabuti pang wag na lang siyang tumakbo. Kawili-wili. Vladislav, ano ang opinion mo? Sa totoo lang, sangayon ako kay Alexei pagdating sa pangkalahatang ideya. At syempre, makakaligtas si Zelensky. Pero masasabi kong magkaiba ang makalabas na hindi nasaktan at ang makaligtas. At malinaw naman, ang protestang ito ay mananatili sa isipan ng mga tao. At sa katunayan, nangyayari pa rin ito hanggang ngayon. Kaya, alam mo, sa tingin ko kailangan natin makita talaga kung paano ito matatapos at kung paano magre-react si Zelensky sa pinakadulo ng protesta nito. Sige. At syempre, pahuli, pero mahalaga rin, Peter. Anong opinion mo? Panahon na ba para kay Zelensky na umalis na sa pwesto? Napatunayan ni Zelensky na mahusay siyang magtama ng sarili niyang malaking pagkakamali, pero kadalasan siya rin ang nagdadala ng mas maraming problema kaysa sa nilulutas niya. Talagang itinama niya ito sa pamamagitan ng hindi lang pagtanggal kay Syrsky, kundi pati na rin sa paghira ng isang sikat at mahusay na general bilang kapalit, si Ginong Drapati. Sarayan ako kay Ginong Kuncharenko na sa katunayan, wala tayong karapatang patalsikin si Zelensky dahil hindi ito pinapayagan ng konstitusyon. Oo, ligtas siya pero sang-ayon ako na iba na ang laban sa susunod na eleksyon. May mga tao kasama si Fedorov. Ngayon, malalakas na ang mga karibal niya sa kapangyarihan. Sige. Bubuksan na natin ang debat para sa mas mahahabang tanong. Ang susunod kong tanong sa inyong tatlo ay, ano ang tingin ng mga Ukrainiano kay Zelensky ngayon? Sa palagay mo ba nagtatagumpay siya laban sa Russia? Babalikan ko si Oleksi para sa kanyang sagot. Pakiulit ang tanong, pasensya na. Paano tinitingnan ng mga Ukrainiano si Zelensky na yon? Sa palagay mo ba nagtatagumpay siya sa digmaang ito laban sa Russia? Hindi ako maaaring magsalita para sa lahat ng Ukrainiano. At tiyak, gaya ng ibang leader, si Zelensky ay may mga tagumpay at may mga pagkukulang din. Ang tagumpay niya ay ang pagkuha ng suporta ng mundo para sa Ukraine. Ang kanyang tagumpay ay ang kanyang naging tugon sa pagsisimula ng malawakang pananakop ng Russia na naging matatag. Kaya naging tinig at mukha siya ng bansa. Seryoso rin ang kanyang mga konkabigo. Siya ay laban sa Rusya, tuwali
At maraming tao ang may pagdududa kay Zelensky mismo. Pinamamahalan niya ang bansa sa hindi magandang paraan at sa napaka-autokratikong paraan. Lalo pang nagiging autokratiko habang lumilipas ang panahon. At ngayon, wala pa ring malinaw na sagot. Ano ang landas ng Ukraine tungo sa kapayapaan? Kaya kailangan natin ng kapayapaan sa lalong madaling panahon. Ano ang estratehiya ng Ukraine dito? Hindi malinaw mula kay Zelensky, kaya problema ito. Kaya sa tingin ko, may halo-halong damdamin tungkol sa kanya at sa mga resulta niya. Kung magiging mas bukas siya na isali ang mas maraming tao sa kanyang pamahalaan, mas magiging maganda sana ang sitwasyon. Pero dahil masyado niya kinonsentra ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay at hindi niya ito napapang-asiwaan ng maayos. Vladislav, anong opinion mo? Sa tingin mo ba ay nagiging mas authoritarian ang pamumuno ni Zelensky? Lalo akong sumasanayan sa huling punto ni Oleksiy dahil sa totoo lang, ang dami ng responsibilidad na hawak ng Pangulo at ng kanyang malalapit na kasama ay talagang napakalaki, lalo na pagdating sa patakarang panloob at panlabas. kaya tan mayoriya sa parlamento na formal pa ring umiiral na marahil si Oleksiy ang makakapagpaliwanag nito ng mas malalim at detalyado. Pero sa totoo lang, umiiral pa rin ito. At sa mata ng mga tao, siyempre ang grupo ni Zelensky at ang kanyang aktual na paksyon sa parlamento, sa totoo lang, konektado pa rin sila. At pagdating sa emosyon at kung paano nakikita ng mga tao ang kabuuan ng Uri ng team ng gobyerno ni. siyempre, konektado sila. At sa totoo lang, si Fedorov ang isa sa mga pangunahing arkitekto ng kampanyang ito noong 2019. At sa totoo lang, ang pagtanggal sa kanya ay hindi talaga inaasahang hakbang dahil si Fedorov talaga ang pangunahing tao sa lahat ng gobyerno na nagsilbi sa ilalim ng termino ni Zelensky. Peter, gusto ko marinig ang opinion mo kung si Zelensky ang tamang leader sa gitna ng digmaan laban sa Russia at kung posible at nararapat mang palitan ang liderato habang may digmaan. Sa totoo lang, merong malaking pagkakaiba sa pananaw kay Zelensky sa loob ng bansa. At sa ibang bansa, di ba? Tulad ng nasabi na dati, siya ay naging mahusay na tagapagsalita at nananatiling mahusay na tagapagsalita ng Ukraine at ng pakikibaka ng Ukraine para sa kalayaan at soberanya nito sa pandaigdigang entablado. Hindi yon nabawasan. At sa katunayan, kamakailan, pwedeng bigyan ng kredito si Zelensky sa pagbuti ng relasyon sa administrasyon ni Trump. Tama ba? Isipin mo ang landas na tinahap natin mula noong nakakahiya na pagpupulong sa White House, kung saan pinagalitan ni Trump at nakisama pa kay J.D. Vance laban kay Zelensky. At ngayon, may mga may impluensyang MAGA na tulad ni Laura Loomer na pumupunta sa Ukraine, pinupuri ang mga Ukrainian at BP. Malaking tagumpay yan at hindi mo pwedeng maliitin o bawasan ang halaga nito. Sa kabilang banda, nagkaroon ng malaking pagbaba sa kasikatan niya sa panig ng mga Ukrainian. At hindi lang ito tungkol sa pagdami ng mga demonstrasyon. Tandaan natin na nakatuon lang ang mga iyon sa malalaking lungsod. Isa itong phenomenon sa mga kabataan at mga well-connected na individual. Pero kahit sa pangunahing taga-suporta niya ng mga mas matatanda, bumaba na rin yon. Ngayon may 43 tao na mas mataas ang antas ng kasikatan kaysa kay Zelensky tulad din na Zaluzny, Budanov at Fedorov. Ang huli ay dahil sa maling kalkulasyon ni Zelensky at iba pa. Kailangan niya maging mas responsabal at makinig sa iba dahil iyon ang ginamit ng Russian propaganda laban sa kanya. Hindi na siya pwedeng mahalal ulit. Dapat niyang tandaan na nasa ikalawang termino na siya na hindi siya nahalal. Dahil hindi muling mahalal o makapili ng bagong presidente, tumitindig ang mga Ukrainians at kailangan ni Zelensky na lalo pang magsikap na makinig sa hinihiling sa kanya ng mga tao. Gusto kong balikan ang isyong ito ng paghalilio. Alam mo, ang eleksyon ng bagong leader sa Ukraine, nakasalukuyan pa rin nakikibaka sa bigmaan laban sa Russia. Posible ba na magkaroon ng maayos na paglipat ng kapangyarihan o baka ito ay mauwi sa hindi maganda at magpakita ng kahinaan sa loob ng Ukraine pagdating sa laban nila kontra Russia? Gusto kong bumalik sa iyo, Oleksiy, para madinig ang opinion mo tungkol dito.
Ang sitwasyon kasi, hindi tayo maaari magsagawa ng eleksyon habang may malawakang digmaan. Pisikal na imposible talaga ito. Pero imposible rin ito ayon sa konstitusyon. Ibig sabihin, mananatiling presidente si Zelensky hanggang matapos ang digmaan. Kapag natapos ang digmaan o kung mauwi ito sa frozen conflict, yun marahil ang mas malamang na mangyari. Pagkatapos ay magaganap ang halalan. Kaya sabi ko, sa tingin ko mas mainam kung hindi na tumakbo si Zelensky. Sa ganitong paraan, mapapalakas niya ang kanyang pamana bilang isang leader sa panahon ng digmaan. May mga taong pupuri sa kanya, may mga taong pupuna sa kanya. Pero kung aalis siya sa mundo ng politika, hindi na yon magiging ganoon ka-critical. Pero kung susubukan niyang manatili sa kapangyarihan o muling tumakbo, gusto ko lang ipaalala na nung una siyang tumakbo, nangako siyang di na uulit tumakbo. Para lang sa isang termino niya. 5 taong termino pero ikawalong taon na siyang nanunungkulan. Nagsimula dahil sa digmaan. Kung tatakbo siya ulit, sa tingin ko talo siya sa eleksyon. Sa tingin ko malaking dagop ito sa kanyang pamana at maaari rin siyang magkaproblema sa batas. Gusto ko pag-usapan si Fedorov na yon dahil alam mo, sinabi niya sa publiko na ang tanging mga posisyon na sulit kunin ay Defense Minister, Commander-in-Chief, o Presidente. Kaya ang tanong, syempre, ay kung inilalagay niya ang sarili niya bilang susunod na karibal ni Zelensky. At alam mo, yung decision ni Zelensky na tanggalin siya, isang taong sobrang popular na halos siya ang kinikilala sa drone revolution sa Ukraine, sa huli ba ay lumikha ng pinakamalaking banta sa politika para sa kanya? Vladimir, gusto kitang tanungin para marinig ang opinion mo. Sa totoo, ibig ko sabihin, kilala ko ang mga taong dati talagang nagtrabaho kasama si Fedorov sa Ministry of Digital Transformation at sa Defense Ministry. Sa totoo lang, alam ko na talagang nakatutok siya sa trabaho niya at iniiwasan niya ang maraming mga pampublikong kahilingan para sa mga panayam at mga ganung bagay. Kaya, at alam mo, sa totoo lang, para sa kanya, dapat natin siyang purihin dyan. Sa totoo lang, iniwasan niya ang mga pahayag tungkol sa kanyang pampulitika ang kinabukasan at iba pang ganoong bagay. Pero bukod pa riyan, isa sa mga bagay na actual na binanggit ni Peter. Kaya, alam mo, masasabi ko na sa ngayon, parang malamang iniisip ng mga tao parang si Fedorov bilang posibleng kandidato. Kung siya talaga malapit ng tumakbo. Pero kung ang talagang ibig niyang sabihin ng kanyang ideal na ideya ng tagumpay para sa Ukraine o kahit man lang ang kanilang kaligtasan ay talagang magkaroon ng impluwensya sa posisyon ng Defense Minister. At sa tingin ko, masyado siyang nakatutok doon at nakikita ko siya, alam mo, bilang isang tunay na tagapagbago at hindi yung tipong naghahanap lang ng posisyon para lang mapansin, mapunta sa spotlight at kung ano-ano pa. Kaya masasabi ko yon. Yung kanyang resume, alam mo yon, nagsasalita na yon para sa kanya, mas maganda pa kaysa sa kaya niyang sabihin. Peter, gusto kong marinig ang opinion mo kay Fedorov at sa kinabukasan ng Ukraine. Pero sa tingin mo ba na itong political fiasco at mga protestang nakikita natin sa mga lansangan ng Ukraine ay nagdadala ng mas delikadong mensahe sa Russia na, alam mo, humihina ang Ukraine? Sa tingin ko, oo. Sinusamantala ito ng Kremlin. Ngayong araw sinabi ni Putin na hindi nagkakaisa ang Ukraine at nag-aaway sila. Naranasan na natin ito dati kung yan ang pinupustahan ng Kremlin. Na natatakot akong mabibigo na naman sila. Alam ng mga Ukrainyano na nakasalalay dito ang kaligtasan ng Ukraine bilang estado. Sa tingin ko, malalampasan ng Ukrainyano ang unos. Sana matuto si Zelensky sa kanyang mga karanasan. Sa tingin ko, si Fedorov ay hindi rin perpekto. Maraming issue sa paraan ng pamumuno niya sa kanya nasasakupan. At ang tinutukoy ko ay ang issue ng pagre-recruit. Matagal na itong tinutubunan at sinusubaybayan ng panelistang si Oleksiy Huncharenko. At iyon ang paraan, ang pampublikong paraan kung saan nabigo
ang mga autoridad ng Ukraine sa pagre-recruit. Nakita nyo na lahat ang mga video na ito ng mga lalaking sa pilitang dinadampot sa kalsada sa maliwanag na araw. At marahil bahagi ng dahilan kung bakit ibinaba ni Zelensky sa pwesto si G. Fedorov ay para sisiin siya tungkol dito at maghanap ng ibang tao na kayang ayusin ito. Ito ay isang bagay na nananatiling hindi pa nare-resolba. At sa kabila na nasabi ko, wala na si Fedorov doon pero patuloy pa rin lumilipad ang mga drone malalim sa loob ng Russia. Kaya may pagpapatuloy pa rin at si Drapati ay sa tingin ko ipagpapatuloy ang direksyon. Sa tingin ko maaga pa para magsabi. Kahit may problema at hindi pagkakaunawaan tayo, hindi dapat asahan ng mga Ruso na magtatagumpay sila dahil dito. Alam ng mga Ukrainiano kung ano ang nakataya. Dahil dito, tayong lahat. Ayon sa tatlong panelista, wala sa agenda ang pagpapatalsik kay Zelensky. Ka-willy-willy. Alexei, ang ibig kong sabihin, syempre, ang desisyon na ipagpatuloy ang mga protesta na ito. Sa pag-unawa na, alam mo, ang pagpapalit o pagbabago ng liderato sa ngayon ay maaring hindi ang pinakamainam sa gitna ng bigmaan laban sa Ukraine. Sa tingin ko, para sa mga tao sa buong mundo. At nagpapadala ito ng mensahe na marahil ay talagang merong, alam mo, isang napaka-organisadong pagsusumikap. Sa ngayon, para makita si Zelensky na umalis. Pero gusto kong malaman mula sa'yo, Nayong, ilang taon na tayong nasa digmaang ito. Mayroon ba anumang katapusan or endgame dito sa panig ni Zelensky? Siya ba ang magiging tao na talagang makakapagtapos nito? Mahalagang tanong na yan. Kailangan agad ng kapayapaan sa Ukraine. At tayo, at tiyak, si Zelensky pa rin ang magiging pangulo sa 79% posibilidad kapag natapos natin ang digmaang ito sa isang paraan man o iba. Hindi ako sigurado kung magiging malaking kasunduan ito sa kapayapaan. Maaring maging pansamantalang pantigilan din ng labanan, isang napakaposibleng senaryo. Dahil hindi tayo pwedeng mag-eleksyon, isa lang ang lehitimong presidente natin, siya si Volodymyr Zelensky. Hindi talaga ako tagahanga niya. Ganyan talaga ang kasaysayan. Tatapusin natin ang digmaan na ito kasama siya. Ang problema, hindi ko nakikita sa kanya ang estratehiya para magkamit ang kapayapaan. Ibinahagi niya noon ang estratehiya ng tagumpay, katatagan at iba pa. Kailangan natin ng estratehiya para makamit ang kapayapaan. Maliwanag na ang dahilan ng kawalan ng kapayapaan ay hindi Ukraine, kundi Russia at si Putin na nais ipagpatuloy ang digmaan. Tama. Pero kasabay nito, gusto ko rin makita ang mas marami pang pagsisikap mula kay Zelensky sa direksyong ito at isang estratehiya mula sa kanya kung paano natin ito makakamit. Kaya yun ang tanong at umaasa ako na matatapos na ang digmaang ito. Ulitin ko, sana sa lalong madaling panahon, lalo na bago dumating ang susunod na taglamig. Dahil talaga namang nakakatakot ang taglamig noon. At kailangan natin gawin ng lahat ng ating makakaya para hindi na ito maulit. Ibig kong sabihin, kailangan kong sabihin na malinaw na ang makita ang mga protesta na ito at ang ganitong uri ng imahe na merong kaguluhan sa loob ng Ukraine ay tiyak na maaring hindi maging insentibo para sa Russia na ituloy ang anumang uri ng kasunduan para tapusin ang digmaan na ito. Kaya, Vladislav, anong estratehiya ang posibleng magdulot ng ganoong resulta? Sa totoo lang, sang-ayon ako kay Alexei pagdating sa mga detalye at sa kakulangan ng mga detalye. Pero sa totoo lang, para maging patas kay Zelensky, dapat ko ring sabihin na, alam mo, pagdating sa pampublikong pakikipag-ugnayan sa administrasyon ni Trump, sa totoo lang, sinusubukan niyang gawin ang lahat ng makakaya niya, alam mo yon, sa bawat pagkakataon. Parang may mga pagtaas at pagbaba sa relasyon ni na Trump at Zelensky. Sabi na mismo na, alam mo, handa ako para sa kapayapaan. Handa ako para sa kahit anong uri ng kasunduan. Siyempre, dapat nating pag-usapan muna ang mga detalye dahil sa totoo lang, si Zelensky ay nangangampanya rin sa ideya na, alam mo, na siya ang magiging taong siyang na parang makikipag-ugnayan kay Putin ng direkta at parang si Putin ay papayag na makipag-usap sa kanya. Parang mas marami pa. Mas madalas, alam mo yon, at ewan ko parang sa totoo lang kung pwede nating sabihin ito tungkol kay Putin. Pero sa totoo lang, parang
sinusubukan niyang gawin ang lahat ng makakaya niya pagdating sa internasyonal na imahe ng Ukraine at ng sarili niya. Pero ulit, parang malinaw na hindi ito sapat pagdating sa pampolitikal pressure sa Russia, pati na rin sa pananaw at mga hakbang ng Amerikano. Sige, sa kasamaang palad mga kaibigan, naubos na ang oras natin. Kailangan muna nating mag-commercial break sandali. Pero gusto kong pasalamatan ang lahat ng ating mga panelista sa pagsama sa atin. Ganda ng talakayan. Hintayin na lang natin ang susunod na mangyayari. Manatili kayo sa amin dito sa Global Eye. Babalik kami agad pagkatapos ng maikling commercial break na ito.